Gaya ng kanyang ipinangako, dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House Quad Committee hearing ngayong araw tungkol sa war on drugs. Kinansila na ang nasabing pagdinig pero itinuloy matapos sabihin ng kampo ni Digong na lumuwas na siya sa Maynila para rito. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, anong paliwanag at bakit biglang natuloy nga itong hearing na nauna ng kinansila? Yes, Cheryl, ngayon ay natuloy na. Kaninang alas 11 nagsimula na itong Quadcom hearing patungkol sa extrajudicial killings na naganap sa ilalim ng administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Bukod kasi doon sa sinasabi na postpone dito to November 21 dahil patuloy pa rin daw ang verification sa mga magiging resource persons pati sa kanilang testimonies, ay biglaan na nga lang din kasi wala daw malinaw na komunikasyon mula sa kampo ni Duterte noong kung darating sila ngayong araw na ito. Kaya na ituloy yung pagpo-postpone. Pero dahil biglaan na nga lang din na nandito na raw sila noong November 11 ayon kay Attorney Salvador Panelo, itinuloy na ito at ngayon ay humaharap na sa hearing itong si former President Duterte. So far ngayong araw na ito, nakita din natin ang presensya ng isa sa mga kritiko ni Duterte na si former Senator Laila de Lima, pati ang iba rin ng mga magulang at kamag-anak ng sinasabing naging biktima ng EJK. Ngayon naman ay kinakausap o nagsasalita itong si Congresswoman Lynn Rosas at tinatanong yung pananagutan nga ni Pangulong Duterte patungkol dito sa mga namatay. At nasabi nga ni Duterte, he takes full responsibility. Siya raw ang nagbigay ng order at haharapin niya ngayon ang lahat ng may kinalaman patungkol dito sa mga pagpapatay. Cheryl. Nakapagsalita na ba si dating Pangulong Duterte at ano na rin yung mga naging pahayag ng mga kongresista? So far, Cheryl, dito sa pag-uusap sa pagitan ni Congresswoman Rosas, inaalam muna ngayon kung meron ba siyang kapasidad talaga na pumaslang o pumatay. At umuo dito si Pangulong Duterte, mga 6 to 7 ng araw ang napatay niya sa lugar. At tungkol kasabay naman dito, tinatanong din kung ano nga ba itong sinasabing Davao model, kung ito ba yung ginagawa patungkol dito sa EJK. At so far, hindi pa nagiging malinaw ang sagot ng dating Pangulo tungkol dito. Inaasahan din natin na sa mga susunod din na oras, magsasalita din yung ibang mga resource persons, mga kamag-anak ng mga naging biktima. Kanina meron ng 3 na nagbigay ng kanilang unang panayam, may tigda 2 minuto sila. At hinarap nila itong si Pangulong Duterte at pinapanawagan nila ay yung hustisya raw na nararapat para sa kanila. Pero so far, Cheryl, yun pa lang yung nangyayari sa oras na ito. Okay, Marymon, klaruhin lamang natin. Sinabi mismo ni dating Pangulong Duterte na nasa 6 o 7 na yung kanyang napatay? Yes, Cheryl, kasi isa sa tinanong ni Congresswoman Brosas, meron na ba siyang napatay o nakahawak na nga ba siya ng firearms, etc. o kung ano man. At sinabi ni Pangulong Duterte na oo, at mga 6 hanggang 7 pa nga. Napag-usapan din dito ilan sa mga naging statement o panayam ni Pangulong Duterte na may mga araw din na naglilibot daw siya na nakasakay sa motor at may bitbit na firearms at nag-aabang daw siya ng konfrontasyon kung sakaling araw na may kakailanganin daw siyang patayin. At ang nasabi dyan ni Pangulong Duterte, oo, totoo ito. Nag-aabang daw siya kung meron daw hold-upping na mangyayari para nga daw masunggab itong konfrontasyon na magaganap. Cheryl. Okay. Nag-explain ba siya? Ano yung mga insidente na nakapatay siya ng 6 o 7 nga na tao? Hindi pa napapalalim, Cheryl, so far yung detalye tungkol dito. Kasi iniisa-isa pa lang din ni Congresswoman Rosas yung mga detalye na may kinalaman dito sa Davao model. Kung ito rin ba yung ina-apply dito sa sinasabi naging EJK sa loob ng 6 na taon sa ilalim ng administrasyong Duterte. At so far, Cheryl, ito pa lang yung nakukuha natin na kumpirmasyon mula kay Pangulong Duterte. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Marymon Reyes.